gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at muli ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na makinig ng kanyang salita. At patuloy po tayong mag-aral ng Biblia tungkol sa pananampalataya. Ang Hebrews chapter 11 ay paglalahad ng mismong testimonya ng mga Bible heroes. Mga heroes natin tungkol sa pananampalataya. Una po, kailangan muna nating malaman ang ibig sabihin ng faith o pananampalataya. Sa verse 1, 2, and 3, basahin ko po sa Pinoy version. Sabi niya sa Hebrews 11, 1, 2, and 3, faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita. Dahil sa faith ng mga tao noong unang panahon, nasiyahan ang Diyos sa kanila. Verse 3, dahil din sa faith, kaya alam nating na-create ang mundo gamit ang salita ng Diyos. Kaya create ang mga nakikita galing sa mga di nakikita. Pinapaliwanag dito na ang pananampalataya ay yung pagiging sigurado sa mga inaasahan nating mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay na hindi pa nakikita. At ang pangalawa, basahin ko muli sa verse 4 to 31. Mahaba-haba ito. Kung may Bible po kayo dyan, makipagbasa po kayo sa akin. Sa verse 4, dahil sa faith niya, nag-offer si Abel ng mas acceptable na sacrifice kaysa kay Cain. Kaya kinilala siyang matuwid kasi natanggap mismo ng Diyos ang in-offer niya. Namatay na si Abel pero nagsasalita pa rin ang faith niya para sa kanya. Dahil sa faith ni Enoch, hindi siya namatay. Inakyat siya sa langit at hindi nakita ang katawan niya. Kasi kinuha siya ng Diyos, sabi sa scripture, bago siya kinuha, natuwa sa kanya ang Diyos. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos kung lumalapit sa Kanya. Dahil sa faith, pinakinggan ni Noah ang warning ng Diyos tungkol sa future na hindi pa niya nakikita. Sinunod niya ang Diyos at gumawa siya ng barko para maligtas siya at ang buong pamilya niya. Dahil dito, hinusgahan ang mundo at kinilala si Noah na matuwid dahil sa faith niya. Verse 8, dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa faith niya, namuhay siya na isang dayo sa lupang pinangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira gaya ni Isaac at Jacob na tumanggap din ng kaparehong pangako ng Diyos.
Hinihintay kasi ni Abraham yung city na matatag ang pundasyon at ang Diyos mismo ang nag-design at nagtayo. Dahil sa faith, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at hindi kayang magkaanak ni Sarah. Kasi nagtitiwala siyang tutuparin ng Diyos ang pinangako niya. Kaya kahit parang patay na si Abraham, sa kanya nanggaling ang lahing kasing dami ng stars sa langit at nang di mabilang na buhangin sa tabing dagat. Lahat ng mga taong ito namatay sila na may faith. Hindi nila natanggap yung mga pinangako ng Diyos. Masaya na sila kahit nakita lang nila na malayo ang mga yun. Tanggap nila na mga dayo lang sila at hindi sila taga dito sa mundo. Pag ganyang magsalita ang mga tao, malinaw na naghahanap pa sila ng sarili nilang bansa. Kung yung bansang iniwan nila, ang iniisip nila, bumalik na sana sila doon. Pero yung bansang mas maganda ang talagang gusto nila, yung bansang mas maganda ang talagang gusto nila, yung bansang nasa langit, kaya hindi kinakahiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos nila. Kasi naghanda siya ng city para sa kanila. Dahil sa faith ni Abraham, inoffer niya ang anak niyang si Isaac bilang sacrifice nung ites siya ng Diyos. Kay Abraham nag-promise ang Diyos, pero handa siyang i-offer ang nag-iisang anak niya bilang sacrifice. Sinabi sa kanya ng Diyos, manggagaling kay Isaac ang lahing pinangako ko sa iyo. Naniwala si Abraham na kayang buhayin ng Diyos ang namatay na. Kaya masasabi ding na ibalik na ni Isaac sa kanya mula sa kamatayan. Dahil sa faith, blines ni Isaac sina Jacob at Esau para sa future nila. Dahil din sa faith, blines ni Jacob ang bawat anak ni Joseph bago siya namatay. Sinamba niya ang Diyos habang nakakapit siya ng tungkod niya. Dahil sa faith, bago namatay si Joseph, sinabi niyang aalis ang mga Israelites sa Egypt at binilin din niya kung anong gagawin sa katawan niya pag namatay na siya. Dahil sa faith, 3 months na tinago si Moses ng mga magulang niya pagkapanganak sa kanya. Nakita nilang maganda siyang bata at hindi siya natakot na wag sundin ang utos ng hari. Dahil sa faith, nung malaki na si Moses, hindi siya pumayag na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Egypt. Mas pinili niyang maghirap kasama ang bayan ng Diyos kesa magpakasaya sa kasalanan ng sandali lang. Para kay Moses, mas malaki ang pakinabang kung maghirap man siya para sa Misaya kaysa sa lahat ng kayamanan ng Egypt, kasi nakafocus siya sa reward sa future. Dahil din sa faith, nagawang iwan ni Moses ang Egypt. Hindi siya natakot sa galit ng hari. Nagpursige siya kasi parang nakita niya ang Diyos na invisible sa iba. Dahil sa faith niya, tinatag niya ang Passover at inutos niyang wisikan ng dugo ang mga pintuan para hindi patayin ng anghel of death, ng angel of death ang mga panganay na lalaki ng mga Israelites. Dahil sa faith ng mga Israelites, nakatawid sila sa Red Sea na para lang silang lumalakad sa lupa. Pero nang sinubukan ng Egyptians na tumawid, nilamon sila
ng dagat. Dahil din sa faith ng mga Israelites, gumuho ang pader ng Jericho after nilang magmarsya ng 7 araw sa palibot nito. Verse 31, dahil sa faith, hindi napasama si Rahab sa mga taong pinatay dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, kasi winelcome niya ang mga espiyang Israelite. Dito, inisa-isa ang mga Bible heroes natin na namuhay sa kanilang faith. Katulad din ni Abel, Enoch, Noah, Abraham at Moses. Sila ang mga nagsilbing halimbawa ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya na humarap sa iba't ibang pagsubok sa buhay, katulad ng pang-aalipusta, panglalait at pangmamaliit. Pero lahat ng ito'y kanilang napagtagumpayan sa pamamagitan ng sakripisyo, pagpapatuloy, pagtitiis at pagpapakumbaba. At bilang mga Kristiyano, hindi na sana tayo magtataka kung mararanasan din natin ang mga ganito, sapagkat hindi naman tayo immune sa persecution. Maaaring pagtawanan tayo, alipustahin tayo, or i-judge tayo. I-judge tayo ng ibang tao. At sa verse 32 hanggang 38, basahin muli natin. Ang verse 32 to 38, 32, itutuloy ko pa ba? Hindi na kasya ang oras para sa kwento ko. Sina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ang mga prophets, nagtiwala sila kaya tinalo nila ang ibang bansa sa labanan. Ginawa nila ang tama at tinanggap ang pinangako ng Diyos. Napaamo nila ang leon. Napatay ang mga malalakas na apoy at nakaligtas sa mga gustong pumatay sa kanila. Mahihina sila dati pero lumakas sila. Naging malakas sila sa labanan at tinalo ang mga army ng mga ibang bansa. May mga babae na may mga kamag-anak na namatay pero nabuhay ulit. May mga umayaw na palayain sila kasi mas pinili nilang mamatay sa torture para buhayin ulit sila sa mas magandang buhay. May iba namang pinagtawanan at nilatigo. Meron ding kinadina at kinulong. Pinagbabato sila, nilagari at pinatay gamit ang espada. Nagpagala-gala silang suot ang mga balat ng tupa o kambing. Naging pulubi sila, inapi at pinahirapan. Sa verse 38, sabi niya, hindi deserve ng mundo ang mabubuting taong ito. Sila na nagpagala-gala sa mga disyerto at sa mga bundok, tumira sa mga kuweba at mga hukay sa ilalim ng lupa. Makikita natin dito, mga kapatid, kung papaano sila nagtagumpay na dala-dala nila ang kanilang pananampalataya. Kaya kung lahat sana tayo na mga nananampalataya sa Diyos ay magkaroon ng ganitong paniniwala sa kabila ng mga persecution na maaari nating danasin. Actually, dinaranis na natin, ay magtatagumpay din tayo sa mga laban ng ating buhay. Huwag lamang tayong hihinto. Patuloy po tayong manampalataya. At ang conclusion po natin, sabay-sabay po nating basahin ang verse
39 and 40. Dahil sa faith nila, nag-iwan silang lahat ng magandang record, pero hindi nila natanggap ang pinangako ng Diyos. Kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. At ayaw ng Diyos na ma-reach nila ang goal ng faith nila, ang maging perfect nang hindi tayo kasama. Ito po ang ating aral sa gabing ito at sana ay meron po tayong natutunan. Salamat po at muli magandang gabi. God bless po sa ating lahat.